dump site na ito dating nangangalahig si Chris. Kuwento niya, nung minsang nag-unahan daw sila sa paparating na truck ng basura, na itulak siya sa nasusunog na gulong. Dahilan para malapnos ang kanyang braso at likuran. Dahil walang pampagamot ang kanyang mga magulang, Dynamic Teen Company ang sumagot sa kanyang pagpapagaling. Times 3. Sila na rin ang kumupkop kay Chris at libre nila itong pinag-aral. Mula noon, tumigil na si Chris sa pambabasura at bilang pagtanaw ng utang na loob, nagboluntaryo siya para maging guro sa Kariton Classroom. Tinalikuran ko yung pangangalakal dahil ayaw kong habang buhay na maging basurero po. Tulad ng kanyang kuya Efren, si Kez ay ilang taon na ring nagtutulak ng kariton. Pero di mga libro at notebook ang kanyang dala, kundi mga first aid kit at gamot. Ito yung pang-apat na kariton, sinik, palayaw para sa klinik. Pag umiikot ka sa mga bata, tinuturuan mo sila ng personal hygiene, anong pakiramdam mo? Saan po, masaya po dahil ngayon po ako na po yung nakakatulong po. Dati po ako po yung tinutulungan. Sa umagang ito, sementeryo ang binisita ni Kez. Isa-isa niyang nilinis ang galos at sugat ng ilan sa mga bata. Kabisado ni Kez mula sa paglilinis mismo ng sugat hanggang sa paglagay ng gamot at gaza. Makalipas ng ilang oras, pinaliguan naman ni Kez ang isang maliit na bata sa loob ng musuleyo. Kahanga-hanga at isang batang tulad niya ay mulat na sa pangangailangan ng iba. Noong 7 taong gulang pa lang si Kez, pinangunahan na niya ang Caring Children, isang outreach program na siya mismo ang nagpasimula. Nabutan pa nga namin ang grupo ni Kez na abalang-abala para sa kanilang binyag-aral program. Mamimigay raw sila ng libro para sa mga magsisimula pa lang mag-aral sa darating na pasukan. Sa activity na ito, nagturo rin si Kez ng tamang paglilinis ng katawan. Noong una raw, nag-celebrate ng kaarawan si Kez kasama ang grupo. Isang kahanga-hangang katangian daw ang pinakita nito. Nung 7th birthday niya, first time niya mag-celebrate ng birthday simula nung pinanganak siya kasi doon lang niya nalaman yung birth date niya. Tapos sabi ko sa kanya, o yan, may handa tayo, may mga gifts ka, tapos ano ngayon ang birthday wish mo? Sabi niya, ano pong birthday wish? Sabi ko, ano yung kahilingan mo na magpapasaya sa'yo ngayong birthday mo? Sabi ko, lahat na nagbe-birthday, ginagawa natin sa niya. Ang kahilingan ko po sana, yung pong mga ibang bata po na nandun pa po sa kalye, mabigyan ko rin po ng gift. Sabi ko, kailan? Ngayon po sana. Di syempre, parang compelled ka naman at ito pa rin yung wish niya. Kaya, sige, anong gift ang pwede natin ibigay sa ano bang need nila? Then, tsinelas yung una niyang naisip. Simula noon, naging taunang gawain na ito ni Kez. Inimigay siya ng tsinelas sa mga batang lansangan. Tuwing Disyembre, na siya rin kaarawan niya. Kalimitan po yung mga bata po, wala pong tsinelas po, kaya po sila nabububog po. Kaya po sila nasusugatan po yung mga paa po nila. Kaya naisip ko po na hindi kaya po yung tsinelas na ibigay po namin po. Kasi po dati po, wala po rin po kami tsinelas po. Si Donna Manugog, isang guro sa eskwelahan ni Kez at miyembro din ng Dynamic Teen Company, ay hanga rin sa kanya. Kasi sa school, dun siya sa room ko actually, dun siya nagtitinda sa room ko ng mga candies. Tapos pinapayagan ko siya pag recess time. Minsan daw na sinubok ng tadhana ang pamilya niya. Nagkasakit ang mami ko, tapos kinailangan siyang dalhin sa ospital. At the same time, kailangan niya maoperahan immediately. Yun yung sa gallbladder kasi. Nung nalaman daw ito ni Kez, agad daw itong nagbigay ng tulong kay Donna. Pinag-ipunan niya ng mga
candies, mga ganon. Binasag niya para maibigay sa mami ko, pang opera. So sabi ko, bakit mo ginawa yun? Di ba pambili mo ng tsinelas yan? Sabi niya, makakapag-ipon pa naman po. Kumbaga, may time pa mag-ipon. Sabi, yung sa mami niyo po, kumbaga, kailangan na siya. Although, maraming tumulong. Pero syempre, iba yung epekto yung sa bata. Out of his, parang nothing eh. Wala talaga siya. Unlike nung iba na may mga trabaho, may mapagkukuhanan. Siya, alam mong may paglalaanan yung pera niya. Para din sa iba. Pero mas nakita niya yung need nung time na yun sa mami ko, tsaka yung sa akin. O sabi ka nila, hero in the making daw. Pero sa akin, heroism naman yung pinakikita niya eh. Kasi hindi naman kailangan malaking-malaki gawin mo para maging bayani ka eh. Isang bagay na siguro kahanga-hanga kay Kez ay tumutugon siya. Nag-iisip siya ng paraan sa maliit niyang kakayanan, eh pwede siyang gumawa ng isang bagay na tutugon doon sa problemang nakita niya.